Demo both report from Flight 68891 bound Balinan, Boracay. At 9 ton, Patatitlan, Boracay. With approximately 1 hour in Kilala ang Boracay sa 4 na kilometrong puting buhangin at malinaw nitong karagatan. Ito ay isa sa mga lugar na parating dinadayo ng mga turista pati ng mga Pilipino. Ngunit hindi lang ito ang makikita sa Boracay. May mga tao dito na nagsisikap upang panatiliing maganda at kaakit-akit ang islang ito. Isa na dito ang gumagawa ng sandcastles o kastilyong buhangin. Sila ay nakagawa ng mga malahiganteng kastilyo, tulad ng mga kastilyong ito. Samahan niyo akong kilalanin ang mga tao may kakayahang gawing ginto ang buhangin. Halina at pumasok tayo sa loob ng kastilyong buhangin. Nagsimula ang paggawa ng sandcastle sa Boracay noong late 90s. Ito ay nagbigay ligaya at aliw sa libo-libong mga bisita ng islang ito. Ang mga kastilyong ito ay patunay sa kausayan ng mga Pilipinong lumikha ng ekstraordinaryong mga bagay. Ngunit hindi ka ba nagtataka kung paano ginagawa ang malahiganteng kastilyong ito? Ako ay naghanap ng mga gumagawa ng kastilyong buhangin sa Station 1 hanggang Station 3. Sila ay aking tinanong tungkol sa proseso ng paggawa ng kastilyong buhangin at ang buhay nila bilang isang sandcastle maker. Apple Fernandez. Derek Filipino. Ako pala si Roslyn. Tawagin mo akong boy na lang. Dito po ba kayo pinanganak? Hindi, sa Maynila. Sa Manila ako pinanganak pero nung nawalan ako ng trabaho, dito na ako natira. Sa San Fernando, Pampanga. Kaya lang, dito na ako lumaki. Ako taga rito. Kung hindi ako pinanganak dito, taga rito ang tatay ko. Paano po kayo nakapunta dito? Sa barko, pumunta akong mag-isa dito sa Boracay. Dahil dito rin naman ang probinsya ng tatay ko, so dito na lang ako nag-decide na pumunta. Kaya napunta ako dito dahil taga rito talaga tatay ko. Nandito yung mga area ng tatay ko, pero pinanganak ako ng Mindanao. Magpupuriyas pa lang ako dito. Nanggaling sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pumunta sila sa Boracay upang maghanap ng trabaho at kahit papano'y makaahon sa kahirapan. Paano nyo nasusuportahan ng pamilya nyo? Yung nag-aral kami mag-inang gumawa ng castle. Kahit pa paano, kikita naman kahit pa paano may padala ko sa mga kapatid ko. Gumagawa kami ng sandcastle, tinutulungan din namin siya para hindi naman pangit naman kasi kung papabayaan ko lang na wala akong trabaho tapos Gaano katagal po gumawa ng isang sandcastle? Depende, minsan may 4 hours, minsan may isang araw, whole day talaga siya. Yung ganitong kalaking castle, whole day siya. depende kasi sa laki yan eh. Kasi kung ang laki ng ginagawa mo is 3 feet to 4 feet, 4 hours to 5 hours lang yan. Pero kung 5 feet to 7 feet ang laki, one whole day talaga yan. Paano nyo po ginagawa ito? Ano po yung proseso? Ang proseso, unang-una talaga nito, mag-start kami ng yung plane, kagaya na wala pang ganito nakaumbok na buhangin. So magtatambak muna kami. Habang tinatambak namin, padaan pa unti-unti, binabasa namin tubig dagat. Unti-unti, sige, hanggat tumasang buhangin. And then, pagkatapos yan, saka na namin ipuform. So ang ginagamit yan, bamboo stick. Yung panghiwa, iba-iba ko kasi may matalim, merong hindi matalim. Iwa namin sa castle para maging maging look like a castle talaga siya paglabas. Itong mga kawayan na ito, ito yung mga walis, ito yung mga pang-design namin. Merong matulis, meron ding malapad. Naalala nyo ba ang kanilang mga sinabi? Kapag 3 feet to 4 feet ang kastilyo, 4 to 5 hours ito ginagawa. Kapag 5 feet to 7 feet naman, buong araw ang paggawa nito. Pumunta naman tayo sa proseso. Step 1. Patagi ng isang area ng lupa o buhangin. Step 2. Mag-ipon ng madaming buhangin sa napatag na area. Step 3. Gumawa ng disenyo gamit ang stick at walis.
Step 4. Basain ang nagawang kastilyo ng tubig. Tapos na. Magpahinga na lang at pagmasdan ang nagawang kastilyo. Sa isang buwan, mga magkano kita niyo? Depende sa nakinikita sa araw-araw. Kung may income mo within 1 month, maabot din siya ng 40,000. Depende din kasi kung gusto mo maabot din ng kung talagang iipunin mo talaga yung kikitain mo sa isang buwan. Kasama na yung kontrata na yan. More than 30 to 40,000. 40,000? Malaking kita ito. Pero kung iisipin mo, ang 40,000 pesos ay hinahati nila sa 2, 3, at paminsan 6 na tao. Mahigit kumulang 6,700 pesos ang kita ng bawat tao sa isang buwan. Ito ay kapag peak season o mga buwan ng Marso hanggang Hunyo pati Disyembre. Kapag off-peak naman o Hunyo hanggang Nobyembre pati Enero hanggang Pebrero, ito ang tinatawag nilang taggutom. Dahil walang mga turista at nagpapagawa ng kastilyo, wala silang kita. Sila ay nangingisda o nagtatayo ng sari-sari store para may mapagkakitaan. Kailangan nilang ipunin ang nakita nila noong peak season at rasyonin ito sa buong taon. Ayun bang kaming nagagumagawa ng sandcastle, ang amin ba na total, yung basta paalis na lang kasi kami yun ang nasasaktan kami ng gano'n na para baling wala yung ginagawa namin ba na ibig na kami nagtatawag ng foreigner para bang ayaw ng local na bakit ganun ginagawa nyo, humingi daw kayo ng pera, ganun. Sabi namin, hindi naman kami humingi ng pera eh. Ano po sa tingin niyo pwedeng maitulong ng lokal na pamahalaan sa inyo? Ang alam ko lang dyan na may tutulong nila sa amin. Parang suporta na lang. Ang ano lang sa amin siguro, ang may hilig lang siguro sa lokal. Kahit wala sa financial basta suportahan lang kami sa amin. Hahayaan na lang ba nating tuluyang mawala ang mga taong ito? Ang mga sandcastle makers na nagbigay ligaya at aliw sa libu-libong mga bisita ng Boracay. Ang mga sandcastle makers na nagpakita ng kakayahan ng mga Pilipinong lumikha ng ekstraordinaryong mga bagay. Suporta lang naman ang hinihiling nila. Sinisimbolo ng mga kastilyong ito ang pag-asa na makabangon sa kahirapan. Pag-asang may makarinig sa kanilang tinig at matulungan sila sa kanilang kabuhayan. Dahil tulad ng kastilyong buhangin na ito, ang buhay nila ay kaya rin tagayin ng alon.